Noong 1970s hanggang sa kalagitnaan ng 1980s, ang mga kababaihan sa Anchorage, Alaska ay isa-isang nagiging missing nang walang bakas. Tila ang mga ito ay nawala na parang bula. Ilang buwan o taon ang nakalipas, ang mga babae ay natagpuan ng nakalibing sa iba't ibang liblib na kagubatan ng naturang lugar, at ang iba sa kanila ay hindi na kailanman nakita pa. Ang paraan ng pagpatay sa kanila ay hindi mo kailanman lubos maisip na magagawa ng kahit na sinumang pinakamasamang tao. Ang killer ay hindi lamang pumapatay, kundi ito ay nasisiyahan at nasasabik sa pagkuha ng buhay. Ang estilo ng pagpatay nito ay hindi pangkaraniwan dahil ang kanyang mga biktima ay kanyang dinadala sa liblib na lugar at doon ay pakakawalan. Ngunit kung ang akala ng mga biktima na makakalaya sila ay doon sila nagkakamali dahil matapos silang pakawalan ay nahanding sila ng killer. Minsan sa pamamagitan ng pagbaril at minsan naman ay gamit ang kutsilyo. Kung minsan ang ibang mga biktima ay ilang araw pa bago mahuli at mapatay. Sino ang killer na ito at bakit ganito ang estilo ng kanyang krimen? Samahan niyo ako at ating tuklasin ang serye ng pagpatay ng isang serial killer na tinaguriang The Butcher Killer. Bago tayo magpatuloy ay makikisuyo sana akong kung mahilig kayo sa mga crime documentaries or stories ay mag-subscribe ka na sa ating channel para sa mas marami pang episode na ating gagawin katulad nito. Huwag na tayong magpatagal pa at atin nang tuklasin ang nakakakilabot na krimen ng isang serial killer na si Robert Hansen. Noong 1970s hanggang sa kalagitnaan ng 1980s, maraming manggagawa ang dumating sa Anchorage, Alaska upang isagawa ang naturang Alaskan Pipeline. At kasunod noon ay ang paglago ng komunidad sa naturang lugar. Noong August 13, 1982, dalawang off-duty police ang nanghahunting ng mga hayop sa gubat nang aksidente nilang natagpuan ang isang mababaw na hukay na may bahagyang nakalibing na isang bangkay. Kinabukasan ay dumating sa lugar ang mga investigador upang magsagawa ng kanilang paunang investigasyon. Bukod sa mga damit ng biktima at elastic bandage, ang mga investigador ay nakakita din ng .223 caliber shell ng bala galing sa katawan ng biktima. Ang dental records nito ay tinutukoy na ang babae ay ang nawawalang dancer sa bar na si Sherry Marrow, 23 years old. Siya ay nireport na missing ng kanyang boyfriend noong nakalipas na isang taon. Ang boyfriend ng biktima ay kinumpirma na ang mga damit na nakita sa crime scene ay ang mga damit na mismong suot ni Sherry bago ito mawala. Ngunit sinabi ng lalaki na ang biktima ay mayroong kwintas na isang good luck charm na may arrow pendant. Ang kwintas na iyon ay hindi hinubat ni Sherry kahit kailan. Ngunit wala ito sa leeg ng biktima nang ang bangkay nito ay natagpuan at ang kwintas na iyon ay nawawala. Sa huling bahagi ay malalaman niyo kung nasaan at bakit kinuha ang pendant na iyon, kaya tapusin niyo ang episode na ito hanggang dulo para mas maintindihan mo ang buong kwento ng isang Alaskan serial killer. Noong September 2, 1983, isang taon matapos matagpuan ang bangkay ni Sherry, habang naghuhukay ng lupa ang mga manggagawa para sa pinapatayong bagong daan, ay nakahukay sila ng isa pang kalansay ng tao, malapit lang sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Sherry Marrow. Ang bangkay ay nakilala bilang ang 17 years old na si Paula Golling. Tulad ni Sherry, si Paula ay nagtatrabaho din bilang isang dancer sa isang club. At tulad din ni Sherry, ang bangkay ni Paula ay nakuhaan din ng .223 caliber shell sa lugar kung saan ito nakitang nakalibing. Para sa investigador na si Wayne Clauson, ang koneksyon ng dalawang krimen ay nakakabahala dahil parehong magkatugma ang profile ng dalawang biktima, isang hudyat na maaaring ang dalawang babae ay biktima ng iisang tao lamang. Sa patuloy na investigasyon, ang FBI ay gumawa ng ballistic tests sa parehong shell casings na nakuha malapit sa dalawang bangkay upang tingnan kung iyon ay nanggaling ba sa iisang armas lamang. At sa resulta ay lumabas na ang dalawang babae ay pinatay gamit ang parehong malalakas na dekalibre ng armas. Noong June 13, 1983, isang pangyayari ang magtuturo ng koneksyon patungo sa misteryosong killer. Dahil
sa isang highway sa Anchorage, ang prostitute na si Cindy Paulson ay makikitang tumatakbo sa daan. Ang mga kamay nito ay nakagapos ng posas at ang babae ay bahagyang nakahubad. Kumakaway ito sa mga dumadaang sasakyan upang humingi ng tulong. Takot na takot, isang lalaki ang humahabol sa kanya. Ngunit nang nagtagumpay itong makahingi ng tulong sa isang truck driver, ang lalaki ay mabilis na lumayo at umalis sa lugar. Si Cindy ay pinasakay ng mabait na truck driver at ibinaba siya nito sa kanyang tinitirhang apartment hotel at ang clerk doon ang tumawag ng mga pulis para sa kanya. Nang dumating ang mga investigador ay isinalaysay ni Cindy ang buong detalye ng kanyang masaklap na pinagdaanan sa kamay ng isang killer. Sinabi nito sa mga pulis na may isang customer na nag-pick up sa kanya noong nakaraang gabi. Ayon kay Cindy, ang lalaki ay nag-offer sa kanya ng $200. Ngunit nang nasa loob na ito ng sasakyan ay tinutukan siya ng baril ng lalaki at binantaan ang buhay nito. Doon ay dinala siya nito sa kanyang bahay at ang sumunod na mga eksena ay ang mahahabang pang-aabuso at torture kay Cindy. Itinali nito ang mga kamay ni Cindy sa kisame tsaka nito nilip ng paulit-ulit ang babae sa loob ng ilang oras. Sinabi din nito na isasama niya si Cindy sa kanyang cabin sa gubat at babalik din naman sila pagkatapos. Ngunit sa loob ng babae ay alam niyang hindi na siya makakabalik pa ng buhay. Sa isang pagkakataon na nagkwento ang killer sa babae ay nasabi nito ang kanyang pangalan, kung kaya't doon ay napagtanto ni Cindy na papatayin siya ng lalaki dahil alam na niya ang pangalan nito. Kung kaya, ang babae ay nagkaroon ng sikretong desisyon na magpapabago sa kanyang kahihinatnan, ang tumakas kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon. Bandang alas 5 ng umaga ay nagtungo na sila sa lokal na paliparan na tinatawag na Merrill Field, kung saan naghihintay ang pribadong light plane ng lalaki. Lumabas ito ng kotse at sinabihan ng babae na huwag gumawa ng kakaibang kilos dahil babarilin niya ito kapag nagkamali ng galaw. Habang nagkakarga ang lalaki ng kanyang mga gamit sa eroplano ay nakakita si Cindy ng pagkakataon na tumakas at doon ay binuksan nito ang sasakyan at saka kumaripos ng takbo. Ang posas ay nasa kamay pa nito at ang babae ay bahagyang nakahubad. Paglingon ng lalaki kay Cindy ay nakita niya itong tumakas kung kaya hinabol niya ito. Ngunit si Cindy ay maswerteng nakapara at nakasakay sa isang truck na dumaan. Sa paglalim ng investigasyon ay positibo niyang tinukoy ang sasakyan at ang light plane ng killer. Ang gwardya ng lokal na piliparan na nakakita ng buong pangyayari ay nagtugma din ang statement nito sa binigay na pahayag ni Cindy. Ang detalye ng kwento ni Cindy sa mga pulis ang naging dahilan upang nagsimulang imbestigahan ng mga pulis ay isang lalaki. Ayon sa record ng sasakyan, ang kotse na ginamit sa pagdukot kay Cindy ay pagmamay-ari ni Robert Hansen, isang baker sa Anchorage. Nang pumunta ang mga pulis sa bahay ng lalaki, ay kalmado itong sumagot sa mga investigador. Nang tanungin ng mga pulis ang lalaki tungkol kay Cindy ay mariin itong sinabi na nasa bahay siya ng kanyang kaibigan. Binigay din ng lalaki ang kanyang consent para i-search ang kanyang bahay. Ang bahay nito ay eksakto kung paano ito dinescribe ni Cindy sa mga pulis, ngunit wala na isamang sinyalis o proof na siya ay inabuso sa naturang bahay. Walang kadina at walang mga bakas ng tali kung saan salungat sa pahayag ni Cindy. Natagpuan din ng mga pulis ang isang kabinet na puno ng mga armas, ngunit iyon ay pangkaraniwang na lamang sapagkat si Hansen ay isang hunter. Ang baril na dinescribe ni Cindy ay wala din doon. Wala ni isa mang ebidensya na nagkonekta kay Hansen sa biktimang si Cindy. Ang sasakyan nito ay napakalinis din. Ang mga kapulisan ay walang nakitang ebidensya na magpapatunay na ang salaysay ni Cindy ay makatotohanan. Nang binigyan ng babae ng pagkakataon na magpa-lie detector test, ay tumanggi si Sydney dahil sa pakiramdam nito ay hindi naman sineryoso ng mga kapulisan ang kanyang mga salaysay. Kalaunan ay iniwan niya ang Alaska upang tuluyan ng kalimutan ang malagim na sinapit sa naturang lugar. Dahil doon, si Robert Hansen ay tuluyan ng nakalaya. Ang supervisor ng mga pulis ay nagdesisyon na isuspende ang kaso ni Hansen, ngunit ang pulis na si Baker ay naniniwala na ang salaysay ni Cindy
ay sobrang detalyado upang maging gawa-gawa lamang. Kung kaya't sa likod ng kanyang mga kasamang polis ay lihim na nag-imbestiga si Baker sa background ng lalaki. Sa unang tingin ay tila nasa kay Hansen na ang lahat. Isang pamilya, tagumpay sa negosyo. Hawak din ito ang world record ng hunting trophies kung saan ay nagbigay ng respeto at pagkakakilala mula sa kanyang mga grupo. Maliban sa kanyang utal-utal na pagsasalita, si Hansen ay normal na namumuhay sa naturang lugar. Ngunit ang predator na pumapatay ng mga babaeng walang kalaban-laban ay nananatili pa ring malaya, naglilibot upang makahanap ng mabibiktima. Ang mga kalansay ay patuloy pa ring nahuhukay sa mga kagubatan sa Alaska. Ang iba ay aksidenteng matatagpuan ng nakalibing ng mababaw at ang iba naman ay nahuhukay ng mga manggagawa sa iba't ibang bahagi ng kagubatan para sa ginagawang mga bagong daan. Sa patuloy na pag-iimbestiga ni Baker ay nahukay niya ang mga nakaraang buhay ni Hansen. Noong 1971, 12 taon ang nakaraan, ay naaresto si Hansen sa salang kidnapping, rape at assault with a deadly weapon. Ang nakaraang salaysay ni Cindy at ang mga nakalap ng mga ebidensya ni Baker ang naging daan upang idiin si Robert Hansen na maging isang prime suspect sa kaso. Kaya noong October 23, 1983 ay inimbita ng mga pulis si Hansen sa kanilang opisina upang magsagawa ng mga pagtatanong. Habang ang ibang pulis ay pumunta sa bahay ni Hansen upang ihain ang search warrant at tuluyan ng hanapan ng ebidensya ang bahay ng lalaki. Ang maingat na paghahanap sa isa sa mga kwarto ay sa wakas nagkaroon ng nakakakilabot na resulta. Isang mapa ng buong rehiyon na may nakamarka ng X sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Ang mga marka sa mapa ay kung saan isa-isang natagpuan ang mga kalansay at mga buto ng mga biktima. Marami sa mga ito ay hindi pa nahuhukay. Sa attic ay natagpuan nila ang .223 Ruger Mini 14 rifle katulad ng ginamit sa pagpatay kay Sheila Morrow at Paula Golding at isa pang armas na dinescribe ni Cindy Paulson. Ang asawa ng kaibigan at kapitbahay ni Hansen ay pumunta sa bahay ng pamilyang Hansen upang magtanong kung ano ang nangyayari at ang babae ay nagulat sa kanyang mga nalaman tungkol kay Hansen. Ang sinabi ng kapitbahay ay ang salaysay na magpapako sa kahuli-hulihang alibay ng lalaki. Sinabi ng kapitbahay na ang asawa niya ay nagbigay ng alibay para kay Hansen noong gabi ng pagdukot kay Cindy Paulson. Nagsinungaling ang kanyang asawa upang pagtakpan si Hansen kahit na hindi nito alam kung gaano kaseryoso ang krimen na nagawa nito. Sa patuloy na paghahanap ay isa pang ebidensya ang natagpuan ng mga pulis. Isang ebidensya na mag-iiwan ng malaking kasiguraduhan na si Hansen nga ang serial killer na matagal nang hinahanap ng mga kapulisan sa Alaska. Sa attic ay nadiskubre nila ang kwintas na may arrow pendant na nawawala sa katawan ng biktimang si Sherry Morrow at iba pang mga bagay o memorabilia galing sa kanyang iba pang mga biktima. Mga bagay na nagturo ng koneksyon galing sa biktima patungo sa salarin. Ayon sa isang serial killer profiler na ang pagtatago ng mga serial killer ng trophies o souvenir galing sa kanilang biktima ay hindi isang simpleng koleksyon lamang, kundi isang malalim na koneksyon sa kanilang kagustuhang magkontrol, pag-aalala sa krimen na kanilang ginawa at marami pang ibang dahilan. Dahil sa malakas na ebidensya, si Hansen ay kalaunan umamin sa krimen, kapalit ng mga kondisyon na ang kanyang kaso ay hindi maisapubliko at ang kanyang pamilya ay hindi madamay. Kapalit ng 4 na konbeksyon ay sumang-ayon si Hansen sa mga pulis na ituro na ang iba pang mga bangkay na kanyang nilibing. Sa kanyang pag-amin ay inilarawan ng serial killer kung paano niya dinadala ang kanyang mga biktima sa mga liblib na lugar at sa kanya ito papatayin sa karumal-dumal na paraan. Sa maraming taon nang nakatira ang killer sa Alaska ay nang ito ng maraming babae at nakagawa na ng maraming estratehiya kung paano siya makakahuli ng mga biktima. Kapag nakita na niya ang kanyang target ay kakaibiganin niya ito, pagkatapos ay aanyayahan na makipagkita. Kapag ang biktima ay isang exotic dancer o kaya naman model, ay nagkukunyari itong magbabayad ng malaki o kaya naman ay magkukunwari siyang isang photographer na kumukuha ng larawan para sa mga modelo.
Ang lalaki ay maagang naghihintay sa kanyang ka-meet up, sinisiguradong ang biktima ay dumating ng mag-isa lamang. Pag sumakay na ang mga ito sa kanyang sasakyan, ay pinupusas niya ito, saka ito tinatakot at tinututukan ng baril sa ulo. Pagkatapos ay dinadala niya ang mga ito sa kanyang bahay o di kaya naman ay sa isang remote na motel upang i-torture at gahasain. Pagkatapos ay tinatakpan ang mga mata at pinag-drive papunta sa secluded na parte ng bayan o ang tinatawag niyang hunting ground. Ang kanyang habit ay paglaruan muna ang kanyang biktima bago niya ito tuluyang patayin. Pinapakawalan niya ang mga ito pagkatapos ay sa kanya habulin at babarilin. Kung minsan, para mas lalo pang maging thrilling, ayon sa kanya, ay kutsilyo ang kanyang ginagamit imbis na armas. Noong February 27, 1984, si Robert Hansen ay convicted na sa pagpatay ng 4 na babae at nasentensyahan ng 461 years at panghabang buhay na pagkakakulong nang walang tsansa ng parol. Pagkatapos ng sentensya ay sinama ng mga pulis si Hansen upang ituro nito ang lugar na pinaglibingan niya ng iba pang mga biktima at sa tulong na din ng mga markang X sa kanyang mapa. At doon ay total ng 8 biktima pa ang natagpuan. Noong August 21, 2014 ay namatay ang tinaguriang The Butcher Baker na isa sa mga notorious na serial killer sa kasaysayan ng Alaska sa edad na 75 sa Regional Hospital ng Anchorage, Alaska. Nagustuhan niyo ba ang ating episode? Please like our video at consider subscribing to our channel. Huwag niyo rin kalimutan mag-iwan ng comment sa ibaba ng ating channel. Maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat.